Ayan, hello po. Magandang umaga. Magandang gabi. Ayan, gumagalaw ang ating camera. Para siyang may buhay, tumitibok-tibok. Ayan po. Ayan, umayos na. Okay po, magandang araw po ha. Magandang gabi kung nasan panig man tayo ng mundo. Ayan, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan ha. And dito po sa Pilipinas ay October 31st na no. So, yun nga, Halloween na mamayang gabi. Ayan. Okay, and ginamit natin pala itong ating Traveler Oracle card. Ayan, binaba ko lang ng kaunti ang ating ilaw kasi parang may kadiliman, medyo madilim. Ayan, okay na. And then, passion and pleasure, sabi niya, savor your life. Oh, ayan, na-enjoy daw po natin ang ating mga buhay-buhay, ha. Baka masyado naman tayo nagpapakalunod sa pagtatrabaho, ayan. Sa mga damdamin na dapat na dating iwanan. Ayan po, savor your life. Oh, enjoy life daw po ha. And then infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Oh, ayan po, parating nakasaganahan para sa atin. So kung nakikita niyo, ang saya nila oh. Tignan niyo yan. Buhay, ayan, tayo naman. Ipapanalo naman to sa atin ng Panginoon ha. And then impasse. Reflect and redirect your energy. Oh, redirect daw your energy po. Baka nakafocus ka pa rin sa isang tao ha, na yung focus naman ay hindi na sa'yo. Oh, i-redirect na daw po yan ha. Ibang landas na. Oh, ituon na sa iba yung mga energy ninyo. O, tapos sabi dito, rejuvenating rain, yung pinaka-last. Oh, clear the past, heal the present. Wow, ang ganda! So, sabi niya, no, i-clear na yung mga nakaraan, and then, mag-heal na raw po, ano. Ganda. Ganda ng ating, rejuvenating rain. Yung palang ibig yung sabihin doon, no. Ayan, nagaganda po, ha. So, sa una, passion and pleasure, enjoy natin ang life. Ayan, syempre, minsan lang tayo magbuhay sa mundong ito, ha. I-enjoy natin yan. And then, meron tayong infinite abundance. May parating po, ayan. Pouring, ibig sabihin, ibubuhos sa atin. Ang kasaganahan po, saluhin na natin yan. Kung may mga batsa kayo dyan, ayan, isalon nyo na yan, ha. Okay po, kung may drum, saluhin na, nang hindi lumampas. And then, sabi dito, impasse. Reflect and redirect your energy. O, pagka kayo nasa maling direksyon na, mali na yung enerhiya ninyo, o i-redirect na daw po yan ha. Hindi nyo kailangang ubusin yung enerhiya nyo sa isang bagay, isang tao na wala ng pagpapahalaga po sa inyo. Ito ang pinakamaganda yung sa huli, oh. Rejuvenating rain, clear the past, heal the present. Wow! Ang ganda, no? So, ayun, oh. Gagaling ka rin pala, no? Mabubuo ka ulit sa pagdating ng panahon. Oh, 'di ba? Ang ganda. Clear the past. Ayun po ha. Iwan na siya. Hayaan na. Tapusin na. Uy, may angel dito. Temperance. Ang ating angel, temperance. Ayan, unang-una. Ganda ha. Angel agad. And then, meron tayong ditong 5 of Wands. Ayan. Merong nagiging conflict. Talaga nagmamadali ha. And then, meron tayong King of Swords. Yan ha. King of Swords. Si King of Swords. May katapangan. Malakas ang loob. Okay po. And then, meron tayo ditong 8 of Cups. Ayan. Abandonment. Iniwanan ka. Iniwan ka. Umalis. May inalis. Diba? Parang ganun. Ayan. Salamat po pala sa lahat ng mga nag-order ng ating mga bracelet, ano. Ayan, kanina. Mga madam, maayusin ko pa po ang inyong mga bracelet. Alam nyo, kanina nag-chat kayo, nasa Dangwa po ako. Totoo po yun. Hindi ko lang kayo masagot agad dahil napakarami pong tao sa Dangwa, ha. Namili na tayo ng mga bulaklak kasi medyo mura-mura pa. So, feeling ko bukas talagang medyo tataas na sila, no. At magmamahal na lang sobra, yan. And then, meron tayong 4 of Swords. Ayan. Contemplating, nagpapahinga. Okay po. And then, meron tayo ditong Knight of Swords. Yan ha, puro swords ha. Okay. Tapos, alam niyo ba, ang mga presyo ng mga bulaklak ay ginto.
Ayun po. Pero alam niyo naman ako, si lakad-lakad, ayan. So, ayun, nakahanap din tayo ng swak sa ating mga budget, ayan. Sa ating budget, kaya okay naman po ng kinalabasan ng ating pakikipagsapalaran sa dangwa, ayan. And then, meron tayong The Hermit, ayan. And, wow, ang ganda, oh. Ace of Wands, a new beginning. Wow! Okay po, ha? And then dito ha, meron na tayo ditong The Temperance. Ayan. Ibig sabihin po, ginaid na kayo ng angel ninyo ha. Maaring dito sa ating King of Swords. Ayan. Na dumating sa buhay ninyo. Sa oras at araw na hindi nyo inaasahan. Ayan. Siguro ito yung maaaring kayo ay ang tawag dito yung nakatahimik lang. Ayan. Gusto nyo lang ng sarili nyo lang muna ang iniintindi, no? Ayaw nyo muna ng iba sanang i-entertainin. Ayan. So, dumating siya na kayo ay, nagmumukmuk ba? Hindi na. Hindi naman ganun. Kaya lang, nagkakaroon kayo ng soul searching. Yan, no? Nahanap muna ang sarili. Ayan, dumating yan. Nakatahimik lang kayo. Ayan, dumating siya. Ayun. Kaya lang, ito, kayo tingnan nyo, nagkakaroon kayo ng conflict. Kasi lagi yung pinagdududahan ng taong ito na iiwan kayo. Ayan. Kaya lumabas ang ating Eight of Cups. Oh. Ayan. Yun yung laging sumisiksik sa isip ninyo na wala, baka iiwanan din ako ng taong ito. Pero nakita niyo naman, ng angel temperance na ang nagdala sa inyo ng taong yan, na taong tunay na magpapahalaga sa inyo. No? Bigyan niyo naman ng chances po ha. Huwag puro pagdududa. Ayan. Sa pagkakataong ito, kung naging biktima ka man ng sobrang pain, ayan, ng nakaraan, sobrang sakit, at ito, no, meron nang dinala sa iyo ang anghel na isang tao na magkakaroon ng panibago kayong new beginning. Ito na nga, new adventure, a new life. Ayan, pagbigyan naman daw po ha. Huwag mong laging iisipin na iiwanan ka rin ng taong ito. Yung sabi ko sa inyo, pag puro negative ang naiisip ninyo, ma-attract niyo po yun, yung negativity na yun. Hindi maglalaon, yun po ang mangyayari. Kasi yun yung lagi yung iniisip eh. Okay po, so walang masamang intensyon ng taong ito sa inyo, no? Mabuti siyang tao. Ayan po ha, ang ating King of Swords. Ang tapang nga, kaya ka pang ipaglaban. Matapang pa yan sa 3-in-1 na kape ha. Kahit po sa purong kape, kaya kayo ipaglaban ng taong ito. Kung yun lang yung basehan ninyo, no? Kung pagdating ng panahon, ipaglalaban ka ba, kaya-kaya po ha. Ikaw lang itong po, sobrang sa pagdududa, no? Kung totoo ba itong taong ito sa'yo. So, ayan ha, dumating na. Magbigyan nyo naman, okay po. Baka kasi yung iba talaga, kumbaga talagang sobrang tahimik lang ayaw man lang kubibo, diba? Ayaw man lang makipag-cooperate, diba? Pagbigyan nyo po ha. Pagbigyan natin, inbuksan ng ating mga puso. Kasi maaaring siya na po yung taong sinundo ng iyong anghel para sa inyo ha. And then, meron tayong 7 of Pentacles, which is an earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. Sabi rito, ito na po yung rewards. Siya na yung reward mo, diba? Sa lahat ng pain, sa lahat ng sakit, ayan. So, siya na kaya? Siya na ba ang iyong reward? Bigay na ng tadhana, dinala ng anghel. Diba? And then, meron tayong 9 of Pentacles. Talagang alam nyo, super blessing tayo ha. Ito, blessing na naman. Kung yung kanina, dun sa traveler card, may parating na abundance. And this is plenty of financial independence, financial stability. Stable naman din pala daw po yung taong yan. So, ano pa ba? Di ba? Kaya ka lang ipaglaban, kaya pang buhayin. Ayan. Queen of Swords ka rin kasi. Di matchy-matchy kayo. King of Swords, Queen of Swords. May katigasan din ang ulo mo. Ayan. Hindi ka marunong, ayaw mong paniwalaan. Ayan. Lagi may pagdududa. Nagsiset ng boundaries, okay naman po yun ha. Kaya lang yung sobra nating pagdududa, minsan yan, iwan-iwan na natin or tanggal-tanggalin natin kasi minsan totoo na yung tao no. And surprisingly, Ace of Wands naka-reverse and Ace of Wands din yun, diba? So para naman ito, nagkakaroon ng delay,
Tama, imbes na mag-umpisa na sa panibago, nagde-delay po eh. Dahil sa pagdududa mo, dahil sa kaiisip no, mo na hindi totoo ang taong ito. Ayan, na baka peke siya, baka meron lang siyang maskara, no, na hindi totoo siya. Ayun po, ha? Hmm. And then, meron tayong Five of Wands, which is a fire sign. So, meron tayong earth, air, fire. Okay po. O, ito naman para sa iba ha. Sabi ito magkakaroon ng tension. Uy, tension. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa loob ng bahay. Sa mga negative energy yan. Huwag natin patuloyin ha. Pwede pong sa love life. O yan ha, kung saan po magkakaroon ng tension, pwede nating iwasan yan. I-reverse, ayan. Magsuot na ng black tourmaline o kaya magpunas-punas na kayo sa loob ng bahay nyo ng mga tubig na may asin ha. Ayan, para yung mga negatibo maalis. And then, meron tayong the sun, which is a fire sign of positivity. O, diba? And sabi rito, rebirth, pagbabago. Oh, so yung iba talaga sa inyo, pipiliin na ang pagbabagong buhay. Ayan, kung noon hindi maganda ang tinatahak mong landas, ngayon siguro, no, para sa pagbabago ka na. O, diba? Hindi naman masama. Kung maganda po yung pagbabagong pupuntahan ha, wala pong masama dun. O, diba? Ang gaganda ng ating mga reading. Yun nga lang, yung isa, nagdududa dyan eh. Diba? Yung sa atin pong situational, sa bagay hindi natin masisisi po yung mga taong sobrang nasaktan eh. Kasi talagang, kahit genuine na siguro yung ipinapakita, no, nagdududa pa rin. Anyway, mahihil ka, gagamutin ka ng taong ito na dumating sa buhay mo ha. And then, 12 cups, ayan, para sa ilan, self-love lang, ayan. Magkakaroon na iba ng breakups. Ayan. May mawawalang communication kasi sabi niya broken communication. Oh. So, meron mga komunikasyon na medyo mawawala. Ayan. Uy, tingnan niyo naman. Ace of Pentacles na naman. So, kita niyo napakalaking kaperahan, abundance, manifestation. Mayroong bagong career para sa iba and financial stability. I-claim na nga natin to. Kanina pa to labas ng labas. Ayan. So, ibig sabihin yan, paparating na mga bonuses, 13-month pay. Yan ba yun? O, di ba? Paparating na ang ating kasaganahan. O, yung sabi ko sa inyo ha, yung drum nyo, pansalo na yan. And then, meron tayong the moon, which is a water sign. So, lumabas na lahat, fire, earth, water. Ayan. Meron dito nga, sabi niya, repression emotions. O ayan, hindi nilalabas yung tunay na emosyon. Merong ilan sa inyo na kumbaga tinatakpan yung tunay na nararamdaman ha. Baka naman meron dahilan. O, di ba? Hindi natin kasi alam eh. Iba-iba ang pinagdadaanan ng mga tao po ha. Lagi ko nga sinasabi. Ayun. Kailangan irespeto din naman natin Ayan. And then, meron tayong Two of Swords in reverse. Ayan, naka-reverse siya. Baliktad. Sabi sa inyo, yung iba sa inyo, magkakaroon ng overload of information. So, maraming paparating ng mga information sa inyo. Maaari yung iba po ay totoo, yung maaari naman ay hindi. So, kailangan yung pag-aralan, pag-isipan, alamin po ha, kung alin doon yung totoo at yung hindi po. Kung magkaibig niya sabihin hindi lahat ng information makakarating sa iyo ay dapat paniwalaan o mag-imbestiga. Okay po. And then, meron tayong Page of Cups. Ayan. May parating na magandang balita. Ayan. Bagong balita. Ayan. Sabi niya, it might be a happy surprise. So, masusurpresa tayo. Masaya ngayon, ha? Kung anumang surpresa ito, happy surprise, masayang surpresa. Baka birthday mo, isa-surprise ka. Ay, nireveal ko na. O, diba? Ang pangit naman no, nireveal ko na. May surpresa pala. And then, meron tayong Seven of Swords in reverse. Ayan. O, yung may iba may magkakaroon ng confession. Ayan po, regret. And then, may mag-approach sa inyo. Magsasabi daw ng katotohanan. Oh, baka nasangkot kayo ang mga gulo-gulo dyan ha. At ngayon, meron ng may lalapit niya sa inyo at sasabihin yung katotohanan ha. Yung totoong nangyari. Oh, ayan na. May katotohanan na ilalabas na. Kung ano man po yung katotohanan na yun ha. Okay po. And then, meron tayo ditong Two of Pentacles in reverse. Sabi rito, magkakaroon ng disorganized, lack of balance, mawawala ng pagbabalanse. Yun ang mahirap, Kasi parang natataranta ka na sa dami na ng inaatupag mo. Parang ako yun,
Nawawala na ng balance. Alam niyo ho ba nga, hindi ko alam po ilang oras na akong gising kasi hindi pa ako natutulog, ano. Since natapos ang aking shift kanina alas 6, ito po gising pa rin ako, ayan. And then meron tayong Queen of Wands, fire sign. O tapang daw po ha, lakas ng loob at magiging independent na magiging sandata mo para sa iyong success in life. O kung sino naman to, para sa iyo yan ha. And determination. O, di ba? Lakas ng loob, ano? Ikaw ay isang Queen of Wands. Ayan, yun daw ang magiging sandata mo ha. Tapang, lakas ng loob, pagiging independent at focus ka lang. Magtatagumpay at magtatagumpay ka. Oh, sino mga Queen of Wands dyan? Masisipag kasi yung Queen of Wands eh. Oh, di ba? Lagi may dalang wands. Okay po. And then, meron tayong the Tower in reverse. Oh, sabi dito, yung iba sa inyo, magkakaroon ng restlessness, pagkapagod, ayan. And meron ding personal transformation, babaguhin ng sarili, ang lifestyle siguro, no? Ang pagkain, no? Baka magkakaroon ng meal plan para sa mga diet dyan. Kung ano man yan, basta maganda yung para sa sarili ng pagbabago, okay lang po yan ha. Tanggapin, ayan. Subukan, baka maaaring makabaganda sa kalusugan, bakit naman hindi. And then, meron tayong Knight of Cups in reverse. Yung iba makakaranas ng moodiness. Baka masusuffocate, ganyan. Hindi na makahinga, ganyan, sa dami ng overloaded na yung trabaho, or sa dami ng iniisip, ayan ha. So, magkakaroon ng parang moody. Magkakaroon ng pag-iba-iba ng ugali, ganyan ha. O kung sino man po yan. Sana malampasan ha, ang mga ganyang pakiramdam. Masakit, mahirap din kasi, di ba? Ipabago-bago ka ng mood. Ayan. Mga stress na yun eh. Yung mga ganun eh. Ayan, pasensya na kayo ha. Medyo maingay. Okay po. And ngayon, nilabas ko tong ating mini pick a card reading ha. Ito naman gusto kong isipin ninyo. Total ay undas bukas. Ayan po. Isipin ninyo kung sino yung mga tao or kahit isang tao lang na malapit sa inyo na mayapan na. Baka kasi dito ninyo makukuha yung nais nilang sabihin sa inyo ha. Especially mga napapanaginipan nyo lately. Yun po pala ha, kung napapanaginipan nyo lately ang mga namayapan na o mga mahal sa buhay na wala na, nagpapaalala lang po na sana dalawin natin sila bukas or sa ados, ayan. So, sana po ha, dalawin nyo natin naman sila. Okay po, so tingnan ko nga baka naka-reverse. Ayan, hindi naman. Ito ang ating unang card, second card, third card, and then ang ating fourth card. Ayan. So, dito sa ating mini pick a card reading, isipin niyo kung meron kayong namayapa ng kabag-anak, ayan, maaring magulang, kapatid, ayan, tito, tita, lolo, lola. Ayan, maaring namayapa na po ha. So, ayan. Isipin niyo mabuti, no? Pumili na kayo dyan. At ito yung maaaring mensahe nila sa inyo. Okay po, so pumili ng number 1. Uy, sabi nila, I wonder if you are happy without me. Masaya daw po ba kayo na wala sila, wala siya? Siyempre, talagang yung iba, lalo na kung mahal to sa buhay, mahirap kayang maging masaya ha. Lalo na kung recently lang po na nawala ang inyong mahal sa buhay. Yun ang katanungan nila, no? Uy, ang hirap naman ito. Sabi niya, we will be together again. Sabi nga daw po, hindi man ngayon. So, wag ka nang malungkot. Hindi man ngayon yan ha. Hindi naman agad-agad. Baka natakot na yung iba. Ang ibig niyan sabihin, wag ka nang malungkot. Maari daw po kayo namang magkita pa ulit sa mga susunod na araw po ha. Not necessarily po na ngayon yan ha. Natakot naman kayo. At ito naman ang pumili ng 3, I regret lying to you. Baka meron pang mga unfinished na hindi nasasabi po ha. Ayan. So meron nagre-regrets dahil baka merong na kasinungalingan na nasabi or hindi nasabi yung katotohanan. At ito ang pang-4, I love you unconditionally. So mahal pa rin talaga nila tayo, no. Kung nasa saan man sila, may kasabihan nga, pag sobrang mahal ka ng taong namayapa na hindi ka iiwan, yun yung nagiging gabay mo. 'Di ba? Nagiging gabay mo sa pagdedesisyon, nagiging gabay mo sa pagtungo sa mga landas na gusto mo. Yan. Tinutulungan ka nila sa pagpili ng mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo.
O, di po ba? Yan nga, huwag natin silang kalimutan po bukas sa araw nila. Ayan, hanggang ados. And maikwento ko lang sa inyo ha, sharing lang po. Ayan, huwag mo na kayo magalit yung mga nagmamadali dyan. Naalala ko lang kasi noon, maliit pa yung anak ko. Ayan, baby pa lang siya noon. Napanaginipan ko talaga na yung mga namayapa na, as in, bumababa sila, no, sa ulap. Talagang isa-isa sila nakapila. Nagulat ako, napatingin daw po ako sa mga ulap at nakita kong pababa sila. So, pare-pareho sila ng suot. Isang puting damit na mahaba. Ayan. So, sa isip ko, doon ko nga naisip na totoo pala na talagang bumababa sila sa araw nila para tayo ibisitahin. And then, meron akong parang napanood na sinabi ng isang pare. Sabi niya kung magsisindi kayo ng kandila, ayan, huwag lang sa auno. Umpisahan nyo ng 31 kasi doon pa bumababa yung kaluluwa nila para tayo bisitahin. And pagdating ng auno, ay yung paggagabi na, kaya tayo nagsisindi ulit ng kandila para yun naman po yung maging gabay nila sa pagbalik po nila dun sa dapat na nilang kalagyan. Oh, di ba? Tama nga naman. So yun po ha, kung gusto niyo magsindi na kayo mamayang gabi and then bukas po ng hapon, ayan, para sa pinaka-guidance naman nila o ilaw nila sa pagbabalik nila na dun sa lugar na dapat sila inaroroon na. Okay po, share lang yun ha, na-share ko lang po. Pero natuwa talaga ako nung kasi nakita ko sila, yung tatay ko noon, ang ganda ng damit niya, puti, mahaba, ayan. Tapos nakita ko pababa siya, ayan, nakatanaw na sa amin. Yun po ha, kasi buhay pa yung isang kapatid ko noon. Ayan po, na-share ko lang, ayan, panaginip ko po yun ha, ayan, sa panaginip. And then, ito na ang ating yes and no card, ayan. Spirit guide, ibigay mo po sa amin ang kasagutan sa kanilang mga katanungan. Maaari pong pag-ibig, pangyayari, ayan. Pwede pong financial, ayan po. Kung ano man yan, itanong nyo na, answerable by yes or no. Ibigay mo po ang kasagutan sa aming mga katanungan, ayan. Ibigay mo po ang kasagutan sa aming mga katanungan, kung ano man po iyan. Okay po, ayaw niya ilabas. Ayaw pang ilabas. Ibigay mo po ang kasagutan, ayan po. Parang medyo nahihilo na tayo ha. Parang gusto ko na matulog na. Kaya lang may schedule pa ako mamaya. And yes po ang sagot. Ayan. And merong awakening o paggising o yung mga taong nagdududa o gumising ka na. Minsan kasi totoo na yung tao, nagdududa ka pa rin. O, diba? Para yan sa situational reading kanina, ha? Ayan po. And kung sino man gusto umorder ng ating mga merchandise, mga bracelet, ayan. Nakaligpit kasi na eh. Medyo tinatamad na tayo ilabas. Yun po, meron pa rin tayo Evil Eye, ayan, and ang ating Amethyst, Rose Quartz, ayan, ang ating Citrine, Salt Bath, ayan, mag-message lang po kayo, nandiyan na yung link sa ating description box, and meron din po sa comment section. Scroll down, scroll up nyo lang yan, hanggang makita nyo yung link ko, click nyo lang yan, ako po mismo yung inyong makakausap, ano, ayan po, and, ayan po ha, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta, sa mga bagong subscribers, sa mga datihan na, sa mga nagbabalik, ayan, maraming pong salamat sa inyo, ayan, sa laging mga nakaabang ng ating mga bagong release ng video. Kung nagugustuhan ninyo ang ating mga video, pa-like, pa-share, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating nire-release ng mga video po. Salamat po ng marami kasi talagang lampas na tayo sa 5,000 ha. Ayan po, maraming salamat pong muli sa inyo, and happy Thursday, ayan, happy Thursday po. At bukas po ha, pinuulit ko paalala lang sa lahat ng bumili ng Evil Eye, sa lahat ng mga bumili ng bracelet, huwag niyo po munang isuot kung kayo ay pupunta sa sementeryo. Okay po, sa mga nagtatanong, kasi po iba-iba ang enerhiya at dahilan kung bakit namayapa ang mga kaluluwa doon. Ayan, maaaring meron pa mga kaluluwa na nakastay doon. Baka po kasi malagyan ng mga negatibong enerhiya ang inyong mga bracelet po. Ayan, naman yung mga pampaswerte sa pag-ibig, sa financial, at sa inyong good health. Ayan po ha. Kabaran nyo, namatay sa sakit, masagap nyo yung enerhiya ng sakit. O di po ba? Mga ganun po yun. Okay po, thank you so much. Have a great day and stay safe po. Bye-bye for now.